Alright, naka-withdraw na tayo. Ingat tayo sa pagpasok. Dahil baka tayo mga side swipe. Let's go! Woo! So, uwi tayo sa charge. Charge, ligo. Oo, nag-gym ako eh. Pwede na hindi na. Pag hindi na maligo kasi magbabike ako, mag-iikot ako. Ay, pucha, magluluto pa pala, shit. Bibili ako ng ingredients. Mga kahanong ingredients nito. Gusto ko ulam sana, chicken apritada. Bagos. Chicken apritada. So, tomato sauce, patatas, pineapple. Ano pa? Parang magiging yata ng buhay ko yun pag ganun katulin yung motor ko Yung e-bike ko Ang tuloy ng promise, number 1 lang, grabe sumipa. Ikukumpara ko dito sa number 3 itong keso ano ba? Number 3 na ita times 4. Yung number 3 na ito, i-times 4 mo. O, times 3 na lang, sige. Hindi, 4 talaga 4 Ang number 1 noon, i-times 4 mo yung number 3 na ito. O, sipin mo yun. Ang hirap controlling yun sa stoplight dikitan. Hindi ko lang na-video ko ba? Hindi ko na-video. Sayang. Pero yung unang reaction ko, sabi ko, napaganon ako The same reaction, nila bugok. Nung na-testing nila yung testing nila yung keso na kargado. Kumusta naman yung mga keso na kargado ni JR Cambaog? As far as I know, naka 25,000 watts yung hub. Ewan ko lang yung battery, pero naka-lithium niya kung ilang AH man. Tapos yung controller niya kung ano man. Siyempre, 25,000 watts yung ipaparisan mo ng pang 25,000 watts na controller. Tayo makahanap ng ceiling green dito. Sa bahay na nga lang. Worst comes to worst. Ano na lang? Ano ba? Wala Pag magmarikina pa ako, baka malobat na out of the way. Hindi ko na naman na-strap yung helmet ko Siguro nga naman kaya tsinatsaga talaga ng helmet manufacturer na sige quick hindi na-strap ko pala kaya tsinatsaga ng mga helmet manufacturer yung yung tawag nito yung quick release na na-strap ng helmet kahit na alam nilang mas safe yung double D is baka bumaba sa tingin ko bumaba yung sales nila kapag double D. Ang bibili ng tao yung mga helmet na double D kahit na mas safe yung double D naka quick release na strap kaysa dun sa naka double D. Kasi nga, syempre, sa mga hindi nakakaintindi, mali ba nila, kapag ang customer, isipin lang is convenience, pero pag nakalimutan mo, isusuksok mo lang, gano'n. Pero kung safety, double D talaga. Double D talaga when it comes to safety. Although merong dyan, merong discussion dyan, debate, hindi naman debate. Merong factor yan. Merong factor ang double D sa in safety ang double D sa quick release. Saka sa mga hindi nakakaintindi, yung double D kasi yung literal na parang letter D yung yung buckle na dalawa. Kaya double. Doon isusuot yung yung belt ng helmet. Mano-mano yun.
Eh, paano kung naka-gloves ka pa? Whereas itong quick release, susuksok mo lang. Tapos meron parang ipin. Eh, kaya nga ang nito, ang downside nito is kapag ganito na gisuksok, convenient, less safer than tawag nito, convenient, less safer than double D. Ang double D naman, hassle tanggalin, hassle ikabe, kita mo ako nga easy strap na ako, tapos na pa rin, nakakalimutan ko pa rin, lalo na kung naka double D ako. Pero kung talagang ang concern ko is safety, dito ako sa dito ako sa double D talaga. Meron talagang kapalit ang safety, or kung gusto mong mas safety ka, doon ka sa double D. Yan. Although hassle, ikabit-kabit, pero ang dalang mas safety. Okay, ito yung factor nun. Kasi nakakita ako ng video ng mama na bumulas, umailalim sa bus yung ulo ng helmet, naka-helmet siya. And then, pinisa ng bus yung helmet. Hindi naman as in pinisa, parang, ano bang description doon? Medyo napisa, tapos yung ulo lumabas doon sa, tawag nito, lumabas sa helmet. Ng bahagya. Hindi siya totally lumabas na ng bahagya. Ngayon, ang nakita ko doon, kung double D, sa tingin ko double D yung na yun, double D yung helmet na yun. Kasi kung kung strap yun, tanggal yung ulo. So ito yung factor nun. In an event na talagang nagulungan ng bus yung helmet, pisa yung ulo. Eh dun sa kanya kasi, dahil sa medyo dumulas, lumabas ng konti yung ulo ng may gamit. Kahit pa paano, hindi naipit yung ulo niya. So, when it comes to quick release, kasi mas ganun yung quick release eh. In extreme pressure, mapupundi talaga yung ipin, dudula siya sa ipin ng kapit ng helmet. So, yun. Kasi kung kapit na kapit nga naman sa ganung sitwasyon, baka maipit yung ulo mo. Ganun. Although, dun sa video na yun, naka-double D siya, pero ganun kahirap. And lastly, yung meron kasi sa circuit, naka-quick release siya, natanggal dun sa pagsemplang niya. Kaya ganun nangyari. Lapit na. Tapos na. Tapos na project mo? Thanks for